Praise the Lord. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Praise the Lord. Isang malamig na umaga sa bawat isa. Amen. Purihin ang Panginoon. So today, God has given us this privilege to hear His Word, to expound His Word. And today I will preach on this subject about glorious inheritance. Sabihin natin, glorious inheritance. Glorious inheritance. This is my prayer that the Lord will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of His glorious inheritance. No, yung kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa atin. And for us to experience the exceeding greatness of His power toward us who believe. So ito po yung ating pong inheritance. Meron po, sabi mo sa katabi mo, merong pamana ang Diyos sa'yo. Meron kang mana. Ayan, meron kang mana. Sino niwala ron? Sino masaya doon na meron kang mana? Na maintindihan mo, maliwanagan ka that you have a glorious inheritance. No, you have that glorious. Pag sinabing glorious, ito ay isang napakadakila, marilag, ito ay isang napakamaluwalhating pamana. No, words are not enough to describe the glorious inheritance. But I pray and I believe this morning that the Lord, through the Holy Spirit, will lead us to understand this glorious inheritance. Mga kapatid, meron tayong glorious inheritance through our union with Jesus Christ. Amen? Sa pamagitan ng iyong pakikipagkaisa, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, nakipag-isa ka kay Yesu Kristo. Si Yesu Kristo naging Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. No? Ikaw ay connected sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos, meron kang mana. Sabi mo sa katabi mo, meron kang mana. Amen. No? Para naman ma-excite tayo, maliwanagan tayo na sa kabila ng mga dinaranas nating pagsubok sa buhay natin, makita mo merong glorious inheritance reserved for you. Sabi mo sa katabi mo, may nakareserba para sa iyo. Ayan. May nakareserve sa langit para sa iyo. Okay? At pwede kang mag-advance. Ayan. Pwede mong i-advance yun. Lord, gusto ko yan sa buhay ko. No? Yung mana mo, yung pamana mo. Gusto ko yan. Yung abundant life. Gusto ko yan, Lord. Yung kagalingan sa aking buhay. Gusto ko yan, Panginoon. No, mag-advance ka kay Lord. Ayan. Hingin mo yan sa Panginoon. You have not because you ask not. That is why we need to pray. We need to believe and to claim it what belongs to you. No? Para sa iyo yan. Para sa iyo yan. You have a glorious inheritance through your union with the Lord Jesus Christ. Ibang klase yung ating pakikipag-isa kay Yesu Kristo. Ibang klase yung ating pananampalataya sa Kanya. Ibang klase yung ginawa niya sa buhay natin. Kaya ang ganda ng Book of Ephesians no? Ilang beses ko nang binasa, I keep on reading and reading so that the revelation, no, the understanding na galing sa Panginoon ipagkaloob po sa atin. Okay? So ngayong umaga, ito sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Efeso. Efeso, kabanatang 1, talatang 11 hanggang 12. And let the Lord speak to us na ma-expound natin, maintindihan natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon sapagkat ito'y para sa iyo, para sa atin. Amen? Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana, past tense yun. Sa Kanya, tumanggap tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa. Itinalaga na yon, predestined na yon, ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. So ang bawat isa ay tumanggap ng mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Talatang 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen? Na tayo po na umasa kay Kristo, pag sinabing umasa kay Kristo, nagtiwala kay Kristo, sumampalataya kay Yesu Kristo, nakipag-isa kay Yesu Kristo.
naging anak ng Diyos, na tayo po ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Upang ang Diyos ay laging maluwalhati, ang Diyos ay laging mapasalamatan sa ating buhay. Napakahalaga nun, mga kapatid, na maintindihan mo, meron kang mana. That you have this inheritance, and this inheritance is a glorious inheritance. Ito ay isang napakadakila, napakatindi, makapangyarihan, maluwalhating pamana ng Diyos upang ikaw na anak ng Diyos, hindi ka mabuhay sa kalungkutan ng buhay. Amen? Hindi ka mabuhay doon sa parang nakatingin ka sa kapwa mo, sa kamag-anak mo, sa kaninumang tao na parang lagi kang hingi ng tulong sa kanila. No, ang tulong mo ay galing sa Panginoon. Amen? Hindi sa tao. May sumpa ang taong ginagawa niyang lakas o sandigan ng kanyang kapwa-tao. And we don't want the curse. Amen? We want the blessing. The blessing that comes from God. Galing sa Diyos ang pagpapala. Ang Diyos na nagpapalakas, ang Diyos na nagpapaginhawa ng buhay, ang Diyos sa Kanya galing lahat. Kaya ikaw, kapatid, ay lalo magtiwala at umasa sa Panginoon. Amen? Magtiwala ka sa Kanya sapagkat ikaw ay mayroong pamana sa Kanya. Tingnan po natin ito sa English version. It says in verse 11, in Him, take note, in Him, in Christ, through your union with Him, you have obtained an inheritance. Highlighted yan, mga kapatid. In Him, also, we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him. Na ikaw ay nakatalaga, predestined ka before the beginning of time, before the foundation of the world, you are predestined to receive the inheritance according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. It's all about the sovereign will of God. It's all about His will sa ating buhay. Yung kalooban niya, maganap sa ating buhay. Amen? Hindi yung kalooban mo, hindi yung kalooban ng tatay at nanay. Maganda yon, okay? Hindi natin minimenos ang kalooban ng ating mahal sa buhay, pero higit kailanman, mas dapat na ang kalooban ng Diyos ay mahayag sa iyong buhay. Amen? Can we give God the praise? No, it is about according. Take note of the word according. Ayon. Ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanya. Sapagkat siya ang source, siya ang pinanggagalingan, siya yung origin ng lahat ng bagay. At sa kanya tayo umaasa. Ang church na ito umaasa sa Panginoon. Of course, ang church na ito maraming natulungan. Okay? Pero hindi tayo umaasa sa mga tinulungan natin. Umaasa tayo sa Panginoon. Amen? Can we give Him the praise? Sa Kanya tayo nagtitiwala. Sa Kanya tayo umaasa. Kaya nga, kung titignan natin yung verse 1 na yan, no? Of course, tingnan natin yung verse 12, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Upang tayo po na mga nagtiwala sa Kanya ay para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kapurihan. Now, take note of the word in Him. In Him means in Christ. It means through your union in Christ or with Christ, we have obtained or you have obtained an inheritance. Take note of the word obtained. Tinanggap mo. Tinanggap natin yon because we believe in Christ. Dahil nagtiwala tayo kay Hesus Kristo. Paniwalaan mo yon na meron ka tinanggap. Nung tinanggap mo si Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, tinanggap mo ang kanyang pagpapala. Tinanggap mo yung kanyang pamana. Tinanggap mo yon sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya ang pinagmumulan ng pamana at magpapala. So, ano ba ibig sabihin ng inheritance? Pagka narinig mo yung salitang inheritance, ano ba ibig sabihin yan? Inheritance refers to the assets. Sabihin natin assets. Pag sinabing meron kang inheritance, meron kang asset. Not just asset, but assets. Ayan, assets, plural yon. Possessions. Pag sinabing meron kang inheritance, meron kang assets, meron kang possessions, meron kang rights, or meron kang mga tinatawag na privileges. No, na ipinasa sa iyo ng iyong kapamilya. Yun ang ibig sabihin ng inheritance eh. Kapag isang tao meron siyang inheritance, meron siyang pag-aari, may mga possessions siya, may mga assets siya sa kanyang buhay, ibig sabihin pinamanahan siya
ng kanyang mahal sa buhay na nawala na, marahil. No? No, it involves the transfer of property. No ba? Tina-transfer yung property, yung pag-aari, yung wealth o yung kayamanan. Pati yung mga valuable items. Ayan, tina-transfer yan doon sa inheritor, doon sa beneficiary, sa pinamanahan. Okay. Now, in our context naman, sa context natin bilang mga mananampalataya, bilang mga taong nagtiwala kay Jesucristo, ginawang Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo, na alam mo, si Jesucristo ang iyong kaligtasan. Amen? Wala nang iba. Si Jesucristo lang ang kaligtasan natin. Siya yung ating kagalakan, siya yung ating kapurihan sa buhay natin, siya yung ating reputasyon. Si Jesucristo ang ating dignidad. Si Jesucristo ang ating kaalaman, ang ating karunungan. Si Jesucristo ang lahat sa atin. Amen? In our context with regards to the Lord Jesus Christ, the term inheritance pertains to the spiritual blessings. Sabihin natin spiritual blessings. Ayan, yung mga spiritual na pagpapala, promises, ito yung reward sa mga mananampalataya na nakipag-isa kay Jesucristo. Kaya dahil ikaw ay nakipag-isa kay Jesucristo, si Jesucristo, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, siya ang hari sa iyong buhay, panalo ka na. Walang pagkatalo kay Lord. Amen? Walang pagkagapi o kabiguan kay Lord. Amen? Walang kalungkutan kay Lord. Wala nun sa Kanya. In His presence is fullness of joy. Kay Lord, puro kagalakan. Kay Lord, of course, may mga pagsubok, pero pagka na kay Lord ka, alam mo kung paano mo ito pagtatagumpayan. Bakit? Because you are more than a conqueror through Him who loves you. Higit ka pa sa mapagtagumpay. Higit pa tayo sa mapagtagumpay dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka niya. Kaya higit ka pa sa mapagtagumpay. Ang pag-iingat, ang Kanyang patnubay, ang Kanyang pagmamalasakit ay nasa iyo. Kaya itong inheritance natin, ito yung mga spiritual na pagpapala. Remember, in Ephesians chapter 1, verse 3, sabi sa King James Version, I like the King James Version because sa King James Version binanggit yung natawag na all. Ayan, no? All. Hindi naka-highlight yung all pero it's about all. When the Bible says all, it means all, lahat. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, purihin ng Diyos Ama, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin. He has blessed us with all, take note of the word all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So through these spiritual blessings in Christ, ano po yung mga narinig na natin the past few weeks? We are chosen in Christ before the foundation of the world. Yun yung first natin. Pangalawa, we are predestined to adoption as sons and daughters of God. Di ba? Ikaw ay tinalaga upang maging anak ng Diyos. Nakatalaga ka, destined ka, predestined ka, appointed ka, ordained ka na maging anak ng Diyos. See yourself as God sees you. Tingnan mo ang sarili mo gaya ng pagtingin ng Diyos sa iyo. Hindi yung pagtingin mo o pananaw mo sa mundong ito. Ang Diyos sa Kanyang salita at sa Kanyang katangian at kalikasan, hindi siya nagbabago. Ang nagbabago lamang yung pagtingin natin. Kaya tingnan mo ang sarili mo gaya ng pagtingin ng Diyos sa iyo. Amen? Pakitapik mong katabi mo, sabihin mo sa Kanya, tingnan mo ang sarili mo. Gaya ng pagtingin ng Diyos sa iyo. Na anak ka ng Diyos, ikaw ay pinagpala, ikaw ay makapangyariang anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Amen? You are predestined. You are chosen in Christ. Predestined. And pangatlo, you are accepted in Christ the beloved as God's beloved children. We are God's beloved children. Anak ka ng Diyos. Tinanggap ka niya, minahal ka niya. Okay? Minahal ka niya. We are accepted in Christ. Hindi ka niya ni-reject, hindi ka niya pinababayaan. Sino nagpapabaya sa'yo? Tumingin ka sa salamin kung sino nagpapabaya sa'yo at makikita mo. Kasi kung paano yung pagtingin, pananaw, kung saan mo pinofocus yung kaisipan mo, yun ang nananaig sa'yo. When you focus on the negative side of this life, then you will feel defeated. Madi-distress ka, mai-stress ka. But when you look on Jesus, you will be at rest.
magkakaroon ka ng kapanatagan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? So you are accepted. Sabihin mo sa katabi mo, you are accepted. Tinanggap ka niya. Hindi ka niya kailanman ni-reject. Amen? At hindi ka lamang niya in-accept, ni-redeem ka pa niya. We have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ang ating katubusan ay kay Kristo sa pamagitan ng Kanyang dugo na tayo ay Kanyang pinatawad. Amen? At hindi natin inaabuso yung pagpapatawad ng Panginoon. Since pinatawad ka niya, talagang you are forever grateful to Him. Kaya nga, may mga pagkakataon ng kaaway, papasok sa'yo, manggugulo sa'yo, sisirain ka, o ikaw ay gagawan niya ng atake, no? Don't give the devil a foothold. It will become a stronghold. At yung stronghold nagiging strong man. At yung strong man na yun yung evil spirit na nagdo-dominate, nagko-control. Kaya minsan may mga taong hirap na hirap sa buhay. Parang malungkot na malungkot, hindi maka-take off. Tandaan mo, you are redeemed. Amen? Ikaw ay tinubos, binayaran ka ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At sa Diyos ka, dahil ikaw ay binayaran. Hindi ka pag-aari ng kaaway. Hindi ka pag-aari ng dyablo sapagkat ikaw ay sa Diyos. Bakit? Kasi binayaran ka ng dugo. At ang pinangbayad ng dugo sa iyo, napakamahal nun. Amen? I want you to be excited. I want you to know that you are God's beloved. That you are the apple of God's eyes. That you belong to Him. He redeemed you. You are accepted in Christ the beloved. As God's beloved children, we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins, and we have made known, He has made known to us the mystery of His will. In other words, we have the revelation of His will. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Alam natin, di ba? Ipinahayag sa atin yung kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you will know what is the will of God in your life. The good and perfect will of God. Kaya magbago tayo ng pagtingin sa buhay. Huwag tayong tumingin lagi sa mga tao sa paligid natin na parang sila na yung nagpapatakbo ng buhay natin. No, hindi. Huwag tayo masyadong dumepende sa mga artista, sa mga pinanonood nyo, sa mga teleserye na parang sila na magpapatakbo ng inyong buhay. Amen? Tumingin ka sa Panginoon sapagkat ang Panginoon hindi nagbabago sa iyo. Love na love ka ni Lord. Amen? And of course, ang ating message today is in Christ, we have obtained an inheritance. Next Sunday, we will talk about you are sealed by the Holy Spirit. But today, we will talk about we have obtained an inheritance. We have a glorious inheritance. And our inheritance is the sum total of all that God has promised. Yung ating pamana na kayamanan po natin, ito yung kabuuan ng ipinangako ng Diyos sa kanyang mga niligtas, sa kanyang mga pinatawad. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ikaw na sumampalataya kay Jesucristo, sige sabihin mo sa kanya. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay kanyang iniligtas. Ikaw ay nasa kanyang kamay. Hindi kanya papabayaan. Amen? Hindi kanya iiwan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So ito yung pamana ng Diyos. May mana ka, meron kang inheritance. Hindi kanya pabayaan sapagkat ikaw ay kanyang anak, ikaw ay sumampalataya sa kanya. Lahat ng sumampalataya kay Jesucristo, lahat ng nakipag-isa kay Jesucristo, hindi niya pinabayaan. Hindi niya pinabayaan. At kailanman hindi kanya papabayaan. Magpatuloy ka lang sa kanya na magtiwala. So tingnan po natin, ma-highlights natin itong tinatawag na inheritance. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi diyan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy, sabi natin, abundant mercy, masaganang kahabagan. Kaya nga we praise, we bless the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according, take note of the word according, ayon. No? Hindi lang mula sa Kanya, kundi ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang masaganang biyaya, He has begotten us again to a living hope. Tayo'y pinanganak niya sa isang buhay na pag-asa mula doon through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Because Jesus Christ was resurrected, we have a living hope. Meron tayong buhay na pag-asa, hindi patay ang pag-asa mo.
Meron tayong buhay na pag-asa sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay na buhay magpakailan paman. Hindi siya patay. Siya'y buhay. Kaya meron tayong pag-asa sa Kanya at ang pag-asa natin sa Kanya ay buhay. So, He has begotten us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Na tayo ay Kanyang ipinanganak dahil sa Kanyang dakilang kaabagan sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa kamatayan. Verse 4. To an inheritance. This is our living hope. This is our blessings, spiritual blessings. This is the promise of God for us to an inheritance incorruptible. Inheritance that is incorruptible. Ibig sabihin, hindi nasisira, manang hindi nasisira, undefiled, no? And does not fade away. Walang dungis, hindi kumukupas na inihanda sa langit para sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. We have an inheritance that is incorruptible. Take note of the word incorruptible. No? Incorruptible, hindi nasisira, undefiled, hindi nadudungisan o walang dungis, does not fade away, no? Unfading. Ibig sabihin, ito ay hindi kumukupas. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nasisira, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nadudungisan, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kumukupas. Pero merong kayamanan, merong pamana sa iyo na nakareserba sa langit para sa iyo. Hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, nakareserba para sa iyo. Para sa iyo. Para sa bawat isa. Amen? Manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inihanda sa langit para sa inyo. Verse 5, sabi diyan, who are kept, iniingatan, kept by the power of God, through faith, sa pamagitan ng pananampalataya, para sa kaligtasang mahayag sa katapusan ng panahon. So ito iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya, na nakahanda, na mahayag sa katapusan ng panahon. The day is coming. We are living in the last days. And because of that, iniingatan ka ng Diyos. Iniingatan ng Diyos ang iyong pananampalataya. At patuloy kang sinasamahan ng Panginoon upang yung pamana ng Diyos sa iyo ay hindi mabaliwala. Ito ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang mahayag sa katapusan ng panahon. We are saved because we believe in Jesus Christ, but the fulfillment of that salvation, ito yung araw na yon ng pagdating ng Panginoong Jesucristo at pagbibigay sa iyo sa bawat isa ng mana, ng pamana. So tingnan natin, ngayong umaga, ano ba itong katangian itong mga mana na ito? No? What are the qualities of our inheritance in Christ? Ano ang mga katangian ng ating mana kay Kristo? No? Highlights natin yung sinasabi, no? Because we have obtained a glorious inheritance. We have obtained. Meron tayo nun. Meron kang manang hindi nasisira, meron kang dakila at maluwalhating pamana. So ano mga katangian nito? Una po, tingnan natin. Our inheritance in Christ is incorruptible. Sabihin natin, incorruptible. Ang iyong mana kay Kristo ay hindi nasisira. Ang pamana niya sa iyo hindi kailanman masisira. 1 Peter chapter 1 verse 4 in the God's Words translation, it says, we have been born into a new life. Tayo pinanganak sa isang panibagong buhay upang magmana ng kayamanang di nasisira. We have been born into a new life which has an inheritance that cannot be destroyed or corrupted and can't fade away. Hindi kumukupas. Hindi nasisira, walang dungis. Ipinanganak tayo para doon. You are born for this. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ipinanganak ka para dito. Ipinanganak ka para sa isang pamanang hindi nasisira. Para sa iyan. No, hindi nasisira, walang dungis, walang kapintasan. Purihin ang Panginoon. Kayamanan na nakalaan, nakahanda para sa iyo. So in Christ, we have this inheritance. What we have in Christ is not subject to corruption
or decay. Anumang meron ka kay Kristo, yung kayamanan na pamana niya sa iyo, yung pamana ni Kristo sa iyo, ay hindi affected ng corruption at ng pagkabulok. It will endure forever. Amen? Are you with me? It will endure forever. Ito'y magtatagal. So you see, for us to receive the incorruptible inheritance, kaya nga sinasabi doon, sinasabi rito na kinakailangan na tayo po ay na para tayo tumanggap ng incorruptible inheritance, we also need to be unincorruptible. Hindi ka dapat nasisira din kasi tatanggap ka ng hindi nasisira. So therefore, hindi ka dapat nasisira. Okay? That is why Jesus said, you must be born again. We have been born for this. Jesus said, you must be born again. Because those who have been born again are born not of corruptible seed, but of incorruptible. Silang mga ipinanganak na muli. Pag sinabing ipinanganak kang muli, na born again ka, nakipag-isa ka kay Jesucristo, yung DNA ni Kristo tinanggap mo. Ano yung DNA ni Kristo? Yung kanyang salita, sapagkat ang salita niya ay mananatili magpakailanpaman. So sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23, we have been born again not of corruptible seed, but incorruptible through the Word of God which lives and abides forever. So nung tinanggap mo si Jesucristo, tinanggap mo ang kanyang salita. Si Jesucristo, hindi siya nasisira. Amen? Kahit anong tindi ng pagsubok, kahit anong tindi ninaanan niya, no? Kaya sabi niya doon sa huling pagharap niya na sa krus, sabi niya, Ama, hindi yung kalooban ko ang mangyari, kundi yung kalooban mo. So nanatili siya sa kalooban ng Diyos, Ama. At sa pamagitan ni Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang salita, tayo rin, nais niya maging incorruptible. Amen? Hindi ka nasisira. Sabi sa Amplified Bible, 1 Peter 1:23, you have been born again. Ang mga nakipag-isa kay Jesucristo, ang sumampalataya kay Jesucristo, ikaw ay na-born again, ikaw ay pinanganak na muli, you are reborn from above, spiritually transformed. Kaya nga, pag nakipag-isa ka kay Jesucristo, hindi pwedeng hindi ka mabago eh. Sapagkat ang sino man nakipag-isa kay Jesucristo, siya ay magiging isang bagong nilalang. Bakit siya magiging bagong nilalang? Yung lumang buhay niya, papalitan ng bagong buhay. Yung buhay ni Kristo. Kaya nga sa patuloy na pagtingin mo kay Jesucristo, kung ano si Jesucristo, nagiging ganun ka. As we behold Him, we are being transformed into the same image from glory to glory for us to experience the glorious inheritance of God. And so, we are renewed, set apart for His purpose. Kapag ikaw ay pinanganak na muli, dahil sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, hiniwalay ka niya. You are set apart. You are for Jesus. You belong to Him. He made us accepted in the beloved for us to become God's beloved people, beloved children. Set apart for His purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal. That is through the living and everlasting Word of God. So in order for us to receive, to experience the incorruptible inheritance of God, you must be incorruptible also. Ibig sabihin, hindi ka dapat nasisira. At ang mga ipinanganak na muli, hindi siya masisira. Bakit ka hindi masisira? Kasi si Kristo nasa iyo. Yung DNA ni Jesus Christ nasa iyo. Ang buhay ni Jesucristo nasa iyo. Amen? Praise the Lord for that. So, our inheritance in Christ is incorruptible because Christ is incorruptible. Amen? And also, tayo rin, incorruptible because we are one in Christ. We have been born again in Christ, reborn from above. No? Ipinanganak tayo mula sa taas. Mula sa Kanya, mula sa kanyang kalooban, we are spiritually transformed. Kaya pagka napipil mo na parang walang pagbabago sa iyo, walang nangyayari sa iyo, check yourself. Evaluate yourself. Baka hindi ka pa nakipag-isa kay Jesucristo. Baka hindi ka pa totoo kay Jesucristo.
Kapag naging totoo ka sa Kanya, babaguhin ka niya, aayusin niya ang iyong buhay, sapagkat siya lang ang may karapatan at may kapangyarihan na mag-repair ng buhay natin. Bakit? Kasi siya ang lumikha sa iyo. Amen? Siya ang magbabago mo. Ako hindi ko na bagong sarili ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko na bagong sarili ko. Ang nagbago sa akin, ang gumawa ng paraan upang ako'y mabago, siya. At ang nakatulong ng malaki sa akin ay ang kanyang salita. Purihin ang Panginoon. So pangalawa, our inheritance in Christ is undefiled. Sabihin natin, undefiled. Ibig sabihin, walang dungis. Ang mana mo kay Kristo, walang dungis. 1 Peter chapter 1 verse 4 in the New Living Translation, it says, we have a priceless inheritance. Priceless. Purihin ang Panginoon. Pag sinabing priceless, hindi mababayaran yun. Hindi kayang tumbasan. Walang halaga na pwedeng ipantapat doon sa kanyang inheritance sa atin. No? Maraming tao sa panahon natin, maganda ang bahay, maganda ang kotse, no? Kumakain sa masarap na restaurant. They have everything in this world. But the question is, magtatagal ba sila? Are they for eternity? May kotse, magandang bahay, may eternal na buhay ba? Magtatagal ba siya kay Kristo? Lahat ng bagay sa mundong ito masisira, mawawasak. Everything in this world is subject, all of them are subject to decay and corruption. Everything will perish. But Jesus said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Hindi mapapahamak, but have an eternal life. Amen? May buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya sabi sa katabi mo, magtatagal ka, forever ka kay Kristo. Amen? Can we give Him the praise? We are forever to Him. We have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure, take note of the word, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. So yung inheritance, yung pamana mo kapatid, yung mana mo, yung kayamanan mo sa Kanya ay undefiled. Walang dungis. Pure. Hindi naaabot ng pagbabago o ng pagkasira. Hindi kumukupas. Walang dungis. So you see, undefiled means free from damage and contamination. Sinabi undefiled, no? Free siya. Hindi siya nadadamage. Amen? Hindi siya nakocontaminate. You see, the world is full of defilement and contamination. Sa mundong ito, madidefile ka eh. Diba? Nakocontaminate ka eh. Mapatingin ka lang, talagang may defilement na eh. And you must protect yourself by being one in Christ. The Lord will protect you when you protect yourself. When you discipline yourself, the Lord will guide you. When you keep yourself away from temptation, away from defilement, away from contamination, the Lord will protect you. See, our inheritance in Christ is free from anything that would defile and contaminate. Amen? Undefiled. Free from damage. Walang pagkasira yung pamana saya. Amen? Pangatlo, our inheritance in Christ is unfading. Ang ating mana kay Kristo hindi kumukupas. Ang pag-ibig ng marami kukupas, mawawala. Pero yung pag-ibig ni Kristo sa iyo hindi kumukupas. Yung mana ni Kristo sa iyo hindi kumukupas. Amen? Doon tayo sa hindi kumukupas. Ang mga nanay nga, kapag nakabili ng damit at kumukupas, ay, hindi na ako bibili dyan. Kasi yung binibenta nila, kumukupas. Ayoko ng kumukupas. Kasi pag kumukupas, maraming sinisira. Pag kumupas ang pag-ibig mo, marami rin ang masisira. Marami madadamay. Kaya kinakailangan, i-refresh mo yung pag-ibig mo kay Lord. Amen? Sapagkat love na love ka ni Lord. Praise the Lord. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 4 in the Common English Bible. Hina-highlights natin to, ina-expound natin to, pinapaliwanag natin to para maintindihan natin because this is our prayer that the Lord
will give you the spirit of wisdom and revelation, that the eyes of your understanding be enlightened in the knowledge of Him, that you will know what is the hope of His calling. Tinawag ka niya, may pag-asa, dahil tinawag ka niya, buhay ang pag-asa ng pagkatawag niya sa iyo, meron kang kayamanan. No? Kayamanan. Kaluwalhatian ng kanyang kayamanan. So sabi rito, you have a pure and enduring inheritance that cannot perish. An inheritance that is presently kept safe in heaven for you. Iniingatan ni Lord yan para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. Pure and enduring inheritance. Purihin ng Panginoon, hindi kumukupas. What we have in Christ, our inheritance in Christ is an enduring possession. Alam natin lahat ng bagay sa mundong ito kumukupas. Pero kay Kristo, yung pamana niya sa iyo, yung regalo niya sa iyo, yung mana mo sa Kanya, ito ay pangwalang hanggan. Our inheritance in Christ is eternal and full of glory. It will never fade. Hindi ito mag-fade, hindi kukupas, hindi masisira, hindi mawawala. It will be forever. Sabihin mo natin, forever. Amen? Forever kay Lord. Psalm 37 verse 18. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga taong matuwid. Ang araw, alam niya yon, alam niya yung ginagawa mo every day. At ang kanilang mana, sabi ng banal na kasulatan, ang kanilang inheritance ay forever. Amen? Forever yung pamana ni Lord saya. We have obtained an inheritance in Christ. That inheritance is incorruptible. Amen. Incorruptible. Hindi siya nasisira. Purihin ng Panginoon. Hindi siya nadudungisan. Undefiled. Hindi siya kumukupas. Unfading. Yun yung pamana ng Panginoon sa iyo. Na dapat ma-exceed ka kasi meron nakahanda sa iyo eh. Habang nakatingin ka doon eh. Kaya nga sila, lahat ng mga lingkod ng Panginoon, nakatingin sila. Si Abraham, he looked to a city in which the builder and the architect is God. Nakatingin siya doon. He has everything. Si Abraham sa kanyang kapanahonan, siya yung pinakamayaman. Kaya nga, kung mamahalin niya mga bagay ng mundong ito, hindi siya mayaman kay Lord, pero naging mayaman siya dahil kay Lord. At nakatingin siya doon sa forever na inheritance niya. You see, you have a pure and enduring inheritance. And that inheritance, the Bible says in Psalm 37 verse 18, it is forever. Amen? Can we give God the praise? Forever yun, mga kapatid. Incorruptible, undefiled, unfading, and our inheritance is reserved in heaven. Our inheritance in Christ. Ito yung pangapat, our inheritance in Christ is reserved in heaven. Ang ating mana, ang iyong mana ay inihanda sa langit. Nakahanda. You see, although we enjoy many blessings as children of God, meron tayong totoong inheritance, totoong tahanan reserved for us in heaven. Praise the Lord for that. 1 Peter chapter 1 verse 4, in the Good News translation, it says, so we look forward to possessing. We look forward to possessing. Angkinin natin. Nakatingin tayo doon. Inaangkin natin yung rich blessings that God keeps for His people. He keeps them for you in heaven, where they cannot decay or spoil or fade away. We look forward. Nakatingin tayo doon to possess. No? Pwede ba natin i-advance yun? No, i-advance mo yun. I-advance mo yung isa sa kayamanan, isa sa inheritance mo ay ang kagalingan. I-advance mo yung kay Lord. Kalakasan, i-advance mo kay Lord yun. Amen? Pagpapala, abundant life, i-advance mo yung kay Lord. Look forward to possessing the rich blessings that God keeps for His people. For His people. Sino rito ang bayan ng Diyos? Sino rito ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. So para sa iyo ang pagpapala, yung abundant life, yung healing ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos para sa iyo. Para sa iyo. Amen. Claim it. Possess it. Believe on it.
It is for you. Sabi ng verse 5, they are for you. Take note of that. They are for you who through faith are kept safe by God's power for the salvation which is ready to be revealed at the end of time. No, para sa'yo. Para sa'yo. Sa pamagitan ng pananampalataya. It's all about faith and believing it is kept safe by God's power. See, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. One day, we will take possession of our portion, our heritage, our full inheritance. Ang araw, kukunin mo yun eh. No? Pero, unti-unti, mag-advance ka na. No? I-advance mo, Lord. Lord, pwede bang i-advance ko yung kagalingan? Ako in-advance ko yung kay Lord eh. Kung hindi ko in-advance yung kay Lord, advance na ako sa inyo, mga kapatid. Ibig sabihin, nasa langit na ako noon. Mas ahead na ako sa inyo. Kaya lang sabi ko, Lord, kailangan pa ako ng aking family, kailangan pa ako ng church. Kailangan pa ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Kailangan pa ako ng mga taong kailangan ko pang i-reach out. No? Kaya nga i-advance mo yung kagalingan sa buhay. I-advance mo yung kalakasan ng Panginoon sa iyong buhay. Be strong in the Lord and in the power of His might. I-advance mo yun sa iyong buhay. I-advance mo sa iyong buhay yung kagalakan. May mga pagkakataon, di ba, bigla kang malulungkot, di ba? May mga tao nakaranas ng ganon. Ang dami. Ako nakaranas ako noon, biglang, all of a sudden, biglang malulungkot ako. Throughout the day, ang lungkot ko. Sabi ko, bakit ako malungkot? Malungkot ba ako dahil wala akong pera? Malungkot ba ako dahil, hindi doon ang kalungkot. Basta all of a sudden, bigla ako nalungkot. Then Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kagalakan. Alam mo ba't bigla ako nalungkot? Kasi naramdaman ko na parang malayo na ako sa presence ni Lord. Because in the presence of God is fullness of joy. Pag nasa presence ka ni Lord, magkakaroon ka ng matinding kagalakan. Pero kapag ka masyado ka nang nalalayo, marami ka ng mga activities, napapabayaan mo na yung relasyon mo kay Lord, doon ka lulungkot, kaya maraming tao malungkot. Tingnan mo nga ang katabi mo kung malungkot. Masaya ba o malungkot? Parang half-half lang eh, no? Sana hindi half-half. Walang kalahati kay Lord. Kailangan full blessings, full joy from the presence of God. Amen? You see, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, kapag ka naintindihan mo, naliwanagan ka dun sa value ng glory ng kanyang inheritance na nasa iyong buhay, you will be for the praise of His glory. Magiging para ka sa kanyang kapurihan. Lagi ka magpipraise sa kanya. Pag naintindihan mo. Kaya nga this is our prayer that the Lord will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang yaman mo, kapatid. Bakit? Kasi ang yaman ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kung alam mo lang kung gaano ka katindi. Tell me who you are and I will tell you what you can do. You are a son of God. You are a daughter of God. You are more than conqueror. Higit ka pa sa mapagtagumpay. You are precious. You are valuable in the eyes of God. Know who you really are. You see, bakit may mga taong successful ang buhay? In a Christian world, bakit may mga angat talaga ang buhay? Samantalang ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, pantay-pantay naman sa lahat ng anak ng Diyos. Pero bakit may mga iba ahead? Mga iba talagang advance yung buhay nila talagang. Ano pagkakaiba? Alam niyo kung anong pagkakaiba? Discipline. Disiplina. Paano mo dinidisiplina ang sarili mo? Sa pamagitan ng pananalangin, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano mo dinidisiplina ang sarili mo? Sa pamagitan ng pag-claim ng mga pangako ng Diyos. Gaano karami ang mga pangako ng Diyos sa iyo na pinanghahawakan mo? Discipline yourself. Para maging ahead ka, para mag-advance ka. Amen? Kasi minsan sa atin, di ba, pagka konting kain lang, di ba? Tulog na. Konting trabaho lang. Pagod na ako, pastor. Ayoko na. Konting basa lang ng Bible. Ay, ayoko na. Alam ko na eh. Iba yung alam mo na doon sa meron kang kapayagan. Iba yung maliwanag sa'yo. Buhay sa iyong salita ng Diyos. Na kapag nagbabasa ka, hindi ka lang nagbabasa.
Kumbaga para ka nandoon, nakapaloob ka sa salita ng Diyos. Hindi mo minamaster ang salita ng Diyos. Ikaw yung kanyang minamaster. That's why Paul says, sabi niya, I discipline my body so that whenever I preach, I will not be take away. Or I will not be go away. Hindi ako mapalayo. So discipline yourself in your relationship with the Lord. Lahat tayo merong biyaya ng Panginoon. Just live a disciplined life. So pag naintindihan natin ito, magiging kapurihan tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, sinasabi rito. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. It says, our momentary light distress, this passing trouble is producing for us an eternal weight of glory, a fullness beyond all measure, surpassing all comparison, a transcendent splendor, an endless blessedness. Ano ibig sabihin nito? Yung konting pagsubok, yung konting problema, yung mga distress, mga maliliit na stress sa buhay natin, ito yung mga trouble na magpapas lang sa buhay natin, dadaan lang to sa buhay natin. Pero ito yung nagpuproduce ng eternal weight of glory. Bakit? Kasi nagtagumpay ka sa pagsubok, nagtagumpay ka doon sa tukso, nagtagumpay ka doon sa gawa ng kaaway. Tingnan natin yung sa NIV version. Sabi diyan, for our light, take note of the word light, bahagya, and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Ano yung eternal glory? Ito yung glorious inheritance mo. Ito yung glorious life. Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Kaya kapag ikaw ay natangay ng pagsubok, natangay ka ng tukso, natangay ka ng gawa ng kaaway, na-miss mo ito. Bahagya lang yon, dumadaan lang yon. You need to overcome them through living a disciplined life. Why? Because you are a child of God. Take note of Romans 8, verse 16, sabi rito. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Amen? Ang Espiritu nagpapatotoo sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Nararamdaman niyo yan? Nararamdaman niyo na talagang, sometimes na parang ikaw ay nasa pagsubok pero naramdaman mo may nagko-comfort sa iyo, may nagbibigay sa iyo ng kaaliwan, may nagbibigay sa iyo ng encouragement. That is the work of the Holy Spirit because you are a child of God. Amen. Now, verse 17 sabi rito, if we are children of God, then we are heirs of God. Kung ikaw anak ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, as co-heirs of Christ, we experience His sufferings. Nararanasan din natin yon, yung suffering na yon. Si Lord, pinersecute. Si Lord, sinabihan ng hindi maganda. Tayo rin, that we may also share in His glory. The more we share the Word of God, we experience what Jesus experienced. Tinutuligsa, sinasabihan ng hindi maganda. Ako nga nun, daming sinabi sa akin nun eh. Buwang again daw ako. Sabi ko, paano ako naging buwang again? Kaya linis ng bahay namin. May buwang bang naglilinis ng bahay? Paano ako naging buwang again? Ang ganda ng aking relationship sa aking kapamilya. Diba? You see, people will say anything against you. Pero mas maganda yung sinasabi ni Lord sa iyo. That you are chosen, you are predestined, amen. That you are predestined to be a child of God. He has made us accepted in the beloved, amen. He has made to us, He revealed to us His will, and we have obtained an inheritance. We have this inheritance. We are co-heirs with Christ, that we may also share in His glory, the glory, that glorious inheritance. And verse 18, sabi dito, and I consider, para sa akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing. I consider that our present sufferings are not worthy
Itong present sufferings, itong mga pagsubok, itong problema na na-experience mo, nararanasan mo, no, hindi siya maihahambing, hindi siya maitutumbas, hindi siya maipapantay doon sa glory na mahayag sa iyo. Amen. You have a glorious inheritance. You are co-heirs with Christ. Kaya nga anuman ang pagsubok, anuman naranasan mo, huwag mo sisihin ang Diyos. Keep on. Keep moving. Moving on. Keep on believing in God. Huwag mo sisihin ang Diyos kapag may nangyari sa iyo. Lahat ng bagay pinahintulutan ng Diyos. God causes all things to work together for the good of those who love God. So keep on believing, keep on building up your relationship with Jesus Christ because you are one with Him. Kaya nga lagi kang magpasalamat, kaya nga kung maiintindihan mo lamang na itong mga kapiraso, bahagya ng mga pagsubok na nararanasan mo, itong mga kapirasong kahirapan, itong mga katiting na ito na mga gawa ng kaaway, hindi may kukumpara, hindi maihambing doon sa eternal weight of glory, doon sa glory na mahayag sa atin. Amen? Can we give God the praise? Kaya nga sabi ng Colossians chapter 1 verse 12, we give thanks to the Father who has qualified us. Take note of the word. He has qualified us. Ibig sabihin, ginawa kanyang karapat-dapat. Hindi natin deserve ang glorious inheritance. Hindi natin deserve ang kabutihan ng Diyos. Ako hindi ko deserve yun eh. Hindi ko deserve ang mga pagpapala, ang kabutihan ng Diyos. Hindi ko deserve yun. But He has qualified us. Ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi. He has qualified us. Praise the Lord for that. He has qualified us to be partakers of the inheritance. Ano ibig sabihin ng partakers? Kabahagi ka, kasama ka, hindi ka iiwanan at pababayaan ng Panginoon. Amen? Kabahagi ka, kasama ka. Ikaw na anak ng Diyos, ikaw na sumasampalataya sa Panginoon, kasama ka, kabahagi ka. Kabilang ka dito sa inheritance ng mga banal sa kaliwanagan. Verse 13, because He has delivered us from the power of darkness. You're no longer in the power of darkness, kapatid. Don't give the devil a foothold in your life. Wala ka sa kadiliman. Amen? Wala ka sa gawa ng kaaway. Kaya lang minsan na-offered ka, minsan nakakapasok siya, hindi mo alam eh. Hindi mo alam nakakapasok siya. Kaya nga dapat sinasarado mo yan eh. Lahat ng pintuan ng buhay mo, isarado mo. Kami sa bahay namin, pag matutulog na kami, lahat ng pintuan, nakasarado yun eh. Bakit? Kasi ayaw namin makapasok ang masamang loob. Lalo na sa buhay mo. Huwag mong hayaang makapasok ang masamang loob. Kasi pag nakapasok ang masamang loob, ano gagawin niya? Gagawin kanyang masama. Walang gusto na maging masama. Amen? Gusto natin maging mabuti tayo. Isarado natin ang buhay natin sa kadiliman, sa gawa ng kaaway. Bakit? Because He has delivered us from the power of darkness. Isarado mong buhay mo doon sa panonood ng hindi magandang bagay, pakikinig ng hindi magandang bagay. Isarado mong buhay mo doon. Ano tawag doon? Disiplinahin mo ang sarili mo. Discipline yourself. Pag alam mong masama, hindi ka para sa masama. Para ka sa kaliwanagan. Bakit? He has delivered you, inalis ka niya, iniligtas ka niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat ka niya. He has conveyed us, or in other words, He has translated us or transferred us into the kingdom of the Son of His love. Nandun ka sa kaharian ng Diyos. Nasa paghahari ka ng Diyos. Amen? Can we give Him the praise? At nasa paghahari ka ng Diyos, no, inilipat ka niya doon sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Ako'y naniniwala ngayong umaga na ang pinakamatinding inheritance, pinakamatinding pamana sa iyo. Ako, para sa akin, hindi material na bagay, hindi yung galing kay Lord. Hindi yung mga pagpapala ni Lord. Hindi yun ang matindi. Sino ang mas matinding pagpapala sa iyo? Ang mas matinding pagpapala, si Lord mismo. Yung source mismo. Minsan, we rely on doon sa blessings eh. We rely on this inheritance eh. Natutuwa tayo, ito yung inheritance, ito yung mga makuha ko. Pero ang pinaka-the best, pinaka-greatest inheritance in our life is the Lord Jesus Christ. Amen?
For He is the source of all spiritual blessings and inheritance. The Lord should be your inheritance. Tingnan natin saglit lang yan, no? Para maliwanagan lang tayo ng konti. Kasi minsan, we rely on the blessings eh. We rely on doon sa pwedeng makuha natin na parang, minsan kasi kapag isang tao pinagaling na ni Lord, gumaling na siya, parang ayaw na mag-serve kay Lord. Pinagaling na. Naranasan yung pagkapala ni Lord. Nakakalimutan na si Lord. Maganda na buhay, wala na si Lord sa kanya. Mga kapatid, hindi ganon. So tingnan natin ito. Sabi sa Numbers 18 verse 20, si Lord ang inheritance ni Aaron. Si Aaron siya yung high priest during his time. Then the Lord said to Aaron, you shall have no inheritance in their land. Wala kang pamana sa kanila. Bakit? Kasi pwede kang mamali eh. Nor shall you shall have any portion among them. I am your portion, sabi ni Lord sa kanya. Ako yung bahagi mo. I am your inheritance. And because of that, he experienced the true blessings. Maging ang generation ni Aaron, ang mga Levita, sabi ng Deuteronomy chapter 10, verse 8. At that time, the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord to minister to Him. Pinili ng Diyos, hiniwalay niya ang lahi ni Levi para magdala ng Ark of the Covenant, para tumayo sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, pagpalain ang pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na ito. Kaya sabi ng verse 9, therefore, Levi has no portion. Kaya siyang naglilingkod kay Lord, siya na talagang kinikilala niyang Panginoon sa kanyang buhay, tumatayo, dala niya yung Ark of the Covenant. Tayo po, mga kapatid, sa panahon na to, ang Ark of the Covenant po natin ay ang salita ng Panginoon. Si Lord mismo ang Ark of the Covenant natin. Okay? So therefore, sabi rito, therefore, Levi has no portion, nor inheritance with his brethren. Wala siyang pag-aari, wala siyang mana sa kanyang mga kapatid. Hindi siya dapat umasa ng mana ng makukuha sa kanyang mga kapatid. Bakit? Kasi sabi ni Lord, ako ang iyong inheritance. Ako ang iyong mana. So ano sinasabi rito sa atin? Ano pinupunto sa atin dito? Minsan kasi nagdudwell tayo, tumitingin tayo sa mga temporary blessings, sa mga natanggap natin, o sa mga makukuha natin sa paligid o sa kanino man, pero hindi. Dapat kay Lord. No? Amen? Si Lord ang ating inheritance. The Lord is His inheritance. The Lord should be our inheritance. Si Lord ang inheritance, si Lord ang mana ng mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Psalm 16 verse 5. Basahin natin na malakas. Ready? Sabay-sabay. Go. O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my land. Amen? Verse 6, sabihin natin. Basahin natin malakas. The lines that have fallen to me in pleasant places, yes, I have a good inheritance. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi sabi ni David, sabi niya, Lord, you are the portion of my inheritance. You are my cup. Ikaw yung saro ko. Ikaw yung aking bahagi. Sinabi to ni David sa panahon na ang kanyang kaharian ay makapangyarihan. Sa panahon na nasa kanyang lahat ng ginto, lahat ng pilak, lahat ng pag-aari. Pero sabi niya, lahat ng pagpapala ng Panginoon sa akin ay narito lamang. Pero ang gusto kong pagpapala, ang gusto kong inheritance, ang gusto kong portion ay ang Panginoon. Sapagkat siya ang pinakamabuting kayamanan. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang pagpapala, ang kalakasan, ang kagalingan, darating sa atin. Pwede mong i-advance siya sa Panginoon. But more than that, nasain natin ang Panginoon. I-desire natin ang Panginoon sa ating buhay. You see, you know why? Because sabi ng Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, do it heartily. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito ng buong puso. Pag sinabing gawin mo ng buong puso, with passion, with a disciplined life. Do it heartily, passionately, with a disciplined, in a disciplined way. Verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. From the Lord, tatanggap ka ng reward.
mula sa Panginoon. And the best, the greatest reward is the Lord. Amen. Can we give Him the praise?